if we talk about Risa Ontiveros, sino ba si Risa Ontiveros? Siya po ay #1 anti-Marcos anti-Marcos. 'Di ba sabi ko nga diyan sa sinapupunan pa lang yata anti-Marcos na siya. Pero bakit tahimik si Ontiveros sa mga issue na kinasasangkutan ng mga Marcos? 'Di ba? Ni Marcos Jr. Bakit siya tahimik? Bakit ang pinupush niya etong si pastor na hindi naman nga taong gobyerno? 'Di ba? Dapat nandiyan nga sila, ang sinasabi nila yung mga hearing na which ang ginaganap na hearing dyan is in aid of legislation. Eh bakit umaacting siya na para siyang hukom? 'Di ba? Na kinonvict na nila si pastor na hindi man lang narinig yung side ni pastor. Sa actual na court, 'di ba? Didinggin mo ang kabilang panig, titimbangin mo, may cross-examination, i-check mo ang mga ebidensya, 'di ba? Magde-deliberate, okay? Then huhusgahan. Pero sa case ni pastor, sa panggigipit ni Hontiveros, convicted na ang, kumbaga, talagang may kasalanan na si pastor. So, yung tanong mo na pinupondohan, obviously, dahil yan din po ang nakakarating sa atin na bayad na ang mga yan para gipitin not only pastor, kundi ako. And mismo, the presidential sister, pumunta tayo sa Congress, si Senator Amy. Siya na mismo nagsabi at kinontra niya ang kanyang pinsan mismo na nagbibigay o nagbigay ng 20 million each bawat congressman na magpagamit sa kanila o sumunod sa utos doon sa People's o Parsahang Initiative, yung tawag ko doon. At before that, bago actually nagsalita si Senator Amy, December pa lang, meron din po tayo mga informants sa loob ng Kongreso na Miss Maharlika, nung kasagsagan ng Christmas season, 3 parties po ang ginawa ni Tambaluslos, ni Sandro Marcos at nagbigay ng tigda 2 milyon sa mga kongresista na umattend doon sa party na yon. At hindi lang yan. Sinabi ko din yan sa vlog ko na hindi lang pera ang pinamumudmud, pati po babae, pati kalaswaan, kasama lahat yan. So, kaya galit na galit ako dahil hindi po ang mga informers po natin, they're also part of the Congress na sukang-suka sa kanila, na gusto nilang iparating sa taong bayan sa pamamagitan ng platform ko, sa pamamagitan ng boses ko, para po maggising tayong lahat na hindi na dapat pinapayagan ang ganitong paglalapastangan ng ating gobyerno.